Nandito po tayo sa Calgary, Alberta. Sir, may kaunti akong katanungan dito. Sana mapaunlakan mo. Nandito tayo sa harapan ng loft mo. Pwede ka sir magpakilala sa amin? Papakilala pa. Oo sir, pakilala lang. Ako si Joven, Joven. Bendanyo, yun. Okay. President ng Calgary Panthers Pigeon, Yun. Invitational Pigeon Club. Sir, ano bang loft name nyo na ginagamit sa race? Wala lang, yung Abendanyo Family Loft. Yun. Sir, ano nga ulit yung club nyo ng mga nilalaroan? Calgary Panthers Invitational Pigeon Club yun. Yun. Baka sir gusto mong shoutout mga ka-club mo? Shoutout. Ayun, shoutout sa lahat ng ka-member natin dyan. Ayan. Yan, especially yung race secretary natin na hard worker, si Paring Arnel. Yun. Napaka-importante niyan mga... Yung mga player. Ayun. Yun. Good luck sa darating na younger. Hindi na iisa-isain at baka may makalimutan, may Oo, magtampo. Madami. Yun. Tanong ko sana sir, anong year ka nag-start magkalapati dito sa Canada? Paano ka nag-umpisa? Start ako 2016. Pero di pa ako naglaro noon. Pero wala pa akong clock noon. Tapos nag-start ako 2017. 2017. Yun. May ano sir mga big achievements mo na nakuha? O plano pa lang kunin in the future? Basta makapaglaro lang. Oo. Iba na umuwi sa race. Ayun. Masaya na. Meron tayong mga achievements dyan every year. Pero Napaka-humble sir. resulta na lang magsasabi. Ayun, no, yun ang- ang book. Yun ang totoo. Ilan ang ibon mo ngayon sir dito? Kung tanda mo ang lahat-lahat. Mga napakaraming mga young birds. Hindi ko alam. Ito, young bird na to, 20 piraso yan. 20. Oo. Tapos yung mga nasa loob. Pero mga nasa lahat to, mga nasa 50 or 60 ganun. 50 or 60. Ano sir, baka pwede mo kami bigyan ng mga line. Ano? Yung pinaka-foundation line ko, Koopman, ayun. Koopman. Tapos meron tayong mga Harry, tapos yung Kittel, Force 911, Chipo, Jansen. Ako, ito yung matanda ba eh. Ngayon, basta ngayon. Basta yun. Baka sir pwede mong pangalanan o ano yung mga idol mo o kaya mentor mo na nakatulong para sa pag-unlad ng iyong pag-iibon dito. Siguro yung mga kasama ko sa old club dati yun. Tapos yung manager ko si Bob Dura, saka yung Shoutout po. yung shoutout kay boss, saka yung YouTube. YouTube yun. Yung alagang magaling. Ano sir ang pinakamatatandaan mo sa mga tinuro nila sa iyo na hindi mo makakalimutan na napaka-importante? Siguro yung kung gusto mo makita ang pangalan mo sa resulta, maaga ang gumising. Maaga kang gumising yun. Oo. Siyempre. Iba nang maagap ang masikap. Kasi pag di mo training yung ibon, wala. Oh, yun. Ano sir, anong pagkakaiba ng pag-iibon dito sa Canada? Siyempre, kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas, dito sa Canada, libangan lang. Libangan lang, pang stress reliever. Yun. Kaya lang magastos. Yun, tunay po Kaya yun. sa Pilipinas, ganun din, libang-libang. Ano? Pero dito, lang, yung, ayun lang talaga. Diversion mo lang para at least mapawi yung pagod sa trabaho. Yun. Napakaganda ng sinabi ni sir. Sa weather differences sir, paano mo nihahandle? Lalo pag mga negative 40, negative 45, 50. Kung lang, kailangan masipag ka lang. Tapos yung pag mahirap pagka yung winter, yung nagpo-frozen yung tubig. So kailangan meron akong yung empty ng homo milk. So ayun yung lalagyan mo ng tubig para pag nag-frozen kahit itapon mo hindi sayang. Yun. 3 times a day ka rin sir pag ganun, nagpapalit ng mga inumin kasi syempre frozen. Pagka winter, so magpapakain ka muna. Tapos pagkayari mong pakain, doon ka lang magpapainom para at least siguradong may matira man sa tubig, kaunti lang. Sa sistema sir, sa pagpapakain, gamot, electrolytes, anong mga pwede mong ibahagi sa amin? Lalo sa mga baguhang kagaya ko. Sistema, syempre, siguro. Yung obserbasyon mo lang, depende sa trabaho mo, yung oras. Kaya ako sa beses lang ako magpakain. Dahil sa umaga, syempre,
gising ka ng maaga tapos kukunin mo yung mga ibon, training mo, mag-iwan kang konti lang, tapos sa hapon, dun yung full meal nila. Yun, magandang idea yan, Tapos sa sir. vitamins, siguro, mas maganda yung natural lang, organic. Yung vitamins na electrolyte, which is normal lang yun. Pero yung mga ibang supplements, kung kailangan lang, pero hindi naman, pero depende sa'yo. Pero mas maganda kung masanay yung ibon mo sa natural lang at least. Mahirap kasi pag naubusan ka ng vitamins, kung malayo ka naman sa bilihan ng mga supplements, mahirap din. So, magbabago lang yung kondisyon ng ibon. How about tips, sir, sa during race na pwede mong mabahagi? Yung mga ginagawa mo na di pangkaraniwan. So, mag-enjoy lang. Enjoy lang, yun. Importante yun. Basta sa pagkakalapati, basta masipag ka, mananalo ka. Wala namang magaling dyan eh. Tama, kasi wala. Basta desidido ka. Kung kaya ng iba, kaya mo din. Yun. Di ba? Ganun lang naman din sa... Kailan depende sa ano mo, sa... Siyempre, pamilya muna. Oo. Lalo na dito sa Canada, talagang trabaho-bahay tayo, trabaho-bahay. Isipin mo tamo, nandito yung pinsa ko. Ngayon lang kami nagkita. Napakaganda na ng pangyayari. Salamat kay Bin, di ba? Dahil sa pag-iibon, nakatulong tayo. Oo, Magtagpo ang dalawang pinsang matagal na hindi nagkakita. Oo. Bata pa lang kayo, nagkakalapati na kami sa lugar namin. Yan, malaking tulong ang pagkakalapati. Hindi lang sa pamilya, sa barkada at kay Tama kapatid. dito sa lugar natin, sa Alberta, di ba, nagkikita-kita yung hindi naman tayo magkakilala. So, Tama. hindi lang, kumbaga, hindi lang sa pag-iibon. Kailangan. Anong edad, sir, ng mga kalapati mo sinasali sa race? So, Sa Old Bird, let's say, sa Old sa Bird. old bird, yung ano na, yung mga nilaro ko ng young bird, yung mga nakasurvive, sila yung magiging old bird natin. Tapos sa young bird naman, siguro mga 4 months, 5 months, gano'n. Oo. Basta pwede nang erase. Ano, sir, pwede mong itip sa mga mga newbie na gusto at may planong magkalapati? Yung mga hindi pa nakakaumpisa. Alamin muna yung regulation sa city nyo. Tama. Para at least, Importante yun. pagka yung nagtayo ngayon ng loft, may iwasan yung complaint. Tapos magtanong lang sa mga kapwa Pilipino na nakikilala nyo bago kayo magsimula. Importante yun. Meron naman tayong mga kapwa na willing naman tumulong sa mag-start. Yun. Tapos ibase nyo din yung schedule nyo. Kasi mahirap basta mag-alaga lang, hindi mo na maaasikaso, di ba? Kakaawa lang yung alaga nating ibon. Tapos enjoy, Yun, importante yun. Enjoy. libang-libang. Sir, nabanggit mo kanina, ikaw ang presidente ng club dito sa Calgary. Ano, sir, ang bilang presidente ng club, ano yung taon ka naging presidente? Kwento mo nga kung paano ka naging presidente. Ito sa club na to, pangalawang taon pa lang, tapos kami yung nag-start. Kami yung founded member. Nag-decide kami na magbuo kami ni Arnel para sa mabigyan chance yung mga Pilipino. Hindi lang Pilipino, yung ibang lahi na gusto mag-ibon. Tapos ayun nga, yung mga hindi nabigyan chance dati ngayon nakakapaglaro. At ayun, masaya naman. So ibig sabihin, sir, ang lahing nangunguna sa pag-iibon dito sa Calgary fan series are mostly Filipinos. Yeah, yung majority ngayon mostly Filipino, pero kaya nga ginawa nating invitational pigeon club para at least pwede sumali yung ibang lahi. So, baga wala naman tayong pinipili. Basta gustong mag-enjoy, sumaya, magiging part ng club natin. Ano, sir, ang nakapagbisita ka na ba ng ibang fancier na players na ibang lahi maliban sa Pilipino? Oh, Na pwede mong yung kumbaga anong available na sistema na meron sila na hindi nagagawa ng mga Pilipino usually? yung iba kasi kumbaga mga settled na dito yung mga ibang lahi. So, ang nagagawa siguro nila yung mas nakakabili sila ng mga direct import. Ayun yung advantage nila. Tapos mas magaganda yung loft nila. Tapos, kumbaga magaganda yung buhay nila. Sa acre age sila. Oo, yun. Malaki loft nila. Pero parehas lang. Bilang competitive player, sir, ng pagkakalapati, paano mo plano mapaunlad ang karera dito sa Calgary, especially buong Alberta?
Siguro yung ano, yung pag may mga combine, kailangan i-invite mo yung ibang ano, yung ibang player sa ibang lugar, tapos kaibiganin kasi kaya ka lang naman nag-ibon para isa rin yung para makipagkaibigan. Madagdagan ng kaibigan, Tapos iwasan yung inggit, yung jealousy. Yun. Tapos maging masaya ako kung kahit sino manalo. Yun, syempre importante. Bawal lang inggit, saya dapat. Dahil kumbaga nandito tayo sa ibang bansa eh. Mhm. Tapos kung may maitutulong, tulong lang. Dito sir sa Alberta, ilan ang ano-ano mga clubs ang pwede nating salihan? Hindi lang dito sa Calgary, dalawa eh, yung old club saka itong bagong club. Tapos dun sa Edmonton, tapos saka sa Lethbridge. Lethbridge. Alam ko dito sa Alberta. So, Ayun, bali apat kaya na. lang, dying sport na nga itong ano natin, yung pag Which is, yun ang layunin natin na mabuhay buhayin ulit. yung At, ano. So, nandun yung may mga bloodline or ano na hindi maiaalis yun sa mga comparison. Pero basta kahit anong klase ng ibon, basta makapaglaro lang, di ba? yan muli sir, pwede nyo bang i-invite yung mga magiging viewers ko in the future? Ayun o, yung sa ano yung yung channel mo? Ang pangalan po talaga ng magiging love ko ay Heart of Alberta Racing Pigeon Love. Ayun, basta ano lang, gaya nito si Bin, siya yung isa pang Pilipino dun sa Stetler. So kung sino yung gustong magkalapati, Iniimbitahan po namin kayo. yan, punta lang kayo kay Bintaski, Ricky sa Piso King. Tapos tutulungan din namin kayo. Yun. Yun, muli sir, ang pakilala po ulit kayo. Thank you. Nga pala si Joven Avendaño. Yun.